Pinindot niya ang doorbell at inihatid ang isang pakete. Karaniwang bahagi lang ng araw niya. Pero nang sandaling pumasok siya sa engranding villa na iyon, may isang bagay na biglang nagpahinto sa kanya. Nakabitin sa dingding ang isang pintura at sa loob nito may isang babaeng nakatitig mismo sa kanya. Pero hindi basta-bastang babae. Ito ang kanyang ina, ang parehong ina na namatay na 15 taon na ang nakalipas. Paano nangyari iyon? Bakit naroon ang mukha ng kanyang ina sa isang pintura sa bahay ng isang estranghero? At sino nga ba ang lalaking nakatira roon? Ang bilyonaryong kilala bilang Antonio Fernandez. Anong lihim ang dinala ng ina ni Hilario hanggang sa kanyang libingan? Nagsimula ang araw ni Hilario tulad ng karaniwan. Bumangon siya 6:00 ng umaga, nagbuhos ng mapait na kape, halos hindi pa mainit, at mabilis niya itong ininom. Pagkatapos, lumabas na siya ng bahay at sumakay sa kanyang puting van ng Speedy Express. 5 taon na siyang nagtatrabaho bilang delivery driver. Ang mga kalsada ng Bergamo sa madaling araw ay natatakpan pa ng hamog, at ang manipis na ulap ay umiikot sa mga sinaunang gusaling bato ng lumang bayan. 30 taong gulang si Hilario, pero parang mas tumanda siya dahil sa buhay. Mas mukha siyang 35. Hindi madali ang trabaho. Mahahaba ang araw niya. Minsan 8 oras, 10, kahit 12, paakyat baba sa hagdan, pagbubuhat ng mga kahon, pagpindot ng doorbell, at pagpapanggap na nakangiti kahit bastos o mainipin ng mga customer. Pero hindi siya nagrereklamo. Matagal na niyang natutunan na walang nababago ang reklamo. Tuloy lang, laban lang. Iyan ang laging sinasabi ng kanyang ina na si Monica. Kahit lumipas na ang maraming taon, kapag naiisip niya ito, sumasakit pa rin ang dibdib niya. Siya ang buong mundo ni Hilario. Ina, ama, matalik na kaibigan, lahat-lahat. Mag-isa siyang pinalaki ni Monica. Hindi niya kailanman sinabi kung sino ang ama ni Hilario. Tuwing nagtatanong siya noong bata pa, ngumingiti lang si Monica na may lungkot sa mga mata at sinasabi, "May mga pintong mas mabuting manatiling sarado, mahal." Pagkatapos, guguluhin nito ang buhok niya at ililihis ang usapan. Nagtatrabaho si Monica bilang tagalinis sa mga bahay ng mayayaman. Umaalis siya bago sumikat ang araw at umuuwi ng gabi na magaspang ang mga kamay sa kemikal. Masakit ang likod sa buong araw na pagyuko at pagkuskus. Hindi siya nagpapahinga, pero sinigurado niyang mayroon si Hilario ng lahat ng kailangan niya. Mga libro sa eskwela, malinis na damit at mainit na hapunan gabi-gabi. Nang kunin siya ng cancer, kakalima lang ng taon ni Hilario. Sa pagiging 15 taong gulang, naiwan siyang harapin ang mundo ng mag-isa. Masyadong bata para maunawaan kung ano talaga ang tunay na pagkawala. Noong hapon ng Nobyembre, bandang 5:00, tumunog ang telepono ni Hilario. Dispatcher iyon ng kumpanya. "Hilario, may isa pang huling urgent delivery para sa'yo sa labas ng lungsod sa may mga burol. Villa Fernandez, 15 Oak Street. Sabi ng kliyente, kailangang dumating bago mag-6:00. Tiningnan ni Hilario ang oras. Pagod na pagod siya, naka-20 delivery na siya, pero kailangan niya ang dagdag na bayad. "Ako na," sagot niya sabay paandar ng makina. Pakitid ng pakitid ang daan paakyat sa mga burol ng Bergamo sa bawat liko. Ang maliliit na apartment ay napalitan ng malalaking villa. Nakatago sa likod ng matataas na gate at napapalibutan ng perpektong hardin. Parang pumasok siya sa ibang mundo, isang mundong lubos na naiiba sa kanya, malayo sa maliit na inuupahang apartment na tinitirhan niya, nakasiksik sa isang simpleng housing complex sa gilid ng lungsod. Pagdating niya sa Villa Fernandez, sandali siyang tumigil at tumitig. Maganda ang lugar, engrande, pero hindi marangya. Maayos ang disenyo. 3 palapag ang bahay na gawa sa maputlang bato, may berdeng shutters sa bintana at may mahabang driveway na napapalibutan ng matataas na punong cypress.
Lahat tungkol dito ay sumisigaw ng kayamanan, hindi maingay o mayabang, kundi iyong uri ng yaman na galing sa lumang pera at magandang panlasa. Kinuha ni Hilario ang pakete at lumakad papunta sa gate. Pinindot niya ang intercom. Isang boses ng babae ang sumagot. Oo. Hi, magandang gabi po. Speedy Express. May delivery po ako para kay Mr. Fernandez. May mahinang buzz at bumukas ang gate. Naglakad si Hilario paakyat sa driveway, yakap ang pakete, mabigat ang mga paa sa pagod. Pagdating niya sa pangunahing pinto, bumukas ito bago pa man siya makatok. Isang matandang babae ang bumati sa kanya. Maayos ang suot nito at may mabait na ngiti. Magandang gabi, iho. Pumasok ka muna. Darating si Mr. Fernandez sa ilang sandali. Pinakiusapan niyang maghintay ka muna. Nag-aalinlangan si Hilario. Karaniwan, iniiwan lang niya ang mga pakete sa pinto. Pero napakapino ng babae at sandali lang naman. Kaya pumasok siya. Napakaganda ng loob ng villa, kumikinang ang marmol na sahig, elegante ang antigong kasangkapan at mainit ang ilaw mula sa mga kristal na chandelier. Amoy sariwang bulaklak ang hangin, lahat ay malinis, inaalagaan, perpekto, parang ibang planeta. Inakay siya ng babae, papunta sa isang malaking sala. Maupo ka muna, may gusto ka bang inumin? Hindi na po, salamat, ayos lang ako. Sagot ni Hilario, nakatayo pa rin ng alanganin sa may pinto. Pakiramdam niya wala siya sa lugar, gusot ang uniforme, luma ang sapatos. Tumango ang babae at umalis sa silid. Naglibot ang tingin ni Hilario, naintriga siya, napakalayo ng lahat dito sa mundong alam niya at doon niya iyon nakita. Sa dingding sa pagitan ng dalawang matataas na bintana, may nakasabit na pintura sa ginintuang frame. Hindi ito napakalaki at hindi rin ito marangya, pero ang larawan nito ang nagpatalon sa tibok ng puso niya. Isang babae, mukha siyang nasa unang bahagi ng 40 taon. Nakaayos ang kayumanggi niyang buhok sa malambot na bun at ang mga mata niya ay banayad at puno ng tahimik na lungkot. May bahagyang ngiti sa labi. Suot niya ang simpleng kulay kremang damit at sa baba may maliit na maitim na nunal. Tumigil ang puso ni Hilario. Ang nunal na iyon, kilala niya iyon. May ganun din ang kanyang ina. Lumapit siya, tila hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Nanginginig ang mga binti niya, nabara ang hininga niya sa dibdib. Hindi pwede, imposible, pero naroon siya, siya iyon, ang kanyang ina. Hindi maalis ni Hilario ang tingin, kumakalabog ang pulso niya sa tenga, nawala ang lahat, ang silid, ang mga kasangkapan, ang mga ilaw. Ang nakikita lang niya ay ang mukha sa pintura, ang parehong malambot ng ngiti, ang parehong banayad na mga mata, ang paraan ng paglaglag ng buhok niya ng bahagya sa noo, ang nunal maliit pero hindi malilimutan. Ilang beses niya iyong hinalikan noong bata pa siya. Sinasabi ng ina niya na iyon daw ang marka ng anghel, patunay na hinawakan siya ng langit bago pa siya ipanganak. Paano ito nangyari? Bulong niya, basag ang boses. Nanay! Nanginginig ang mga kamay, kinuha ni Hilario ang lumang pitaka niya. Mula sa isang kupas na bahagi, inilabas niya ang isang lumang litrato. Ito ang nag-iisang larawan niya kay Monica. Ang kanyang ina, nakarga siya nung bata pa, nakangiti sa isang parke. Mas matanda ng kaunti ang hitsura niya roon kaysa sa babae sa pintura, pero siya pa rin iyon. Walang tanong, walang duda. Bigla niyang narinig ang mga yabag. Mabilis siyang lumingon, nanginginig pa rin sa gulat. Isang lalaki ang pumasok sa silid. Mukha itong nasa 70 taon. Pilak ang buhok, maayos ang pagkakasuklay, at ang mukha ay may mga guhit ng edad, pero dignified. Suot niya ang navy na cashmere sweater sa ibabaw ng puting polo. Elegante ang pantalon at makintab ang sapatos. Kasama niya ang isang babae na nasa 60 taon, elegante at kalmado. Blond ang buhok nito na nakaayos sa isang maselang apdo at ang burgundy na damit
ay lalong nagbigay sa kanya ng tahimik na karangyaan. Mukha silang mga taong laging nakatira sa gitna ng kagandahan at ginhawa. Ngumiti ang lalaki ng magalang. "Magandang gabi," sabi niya sa malalim at kalmadong boses. "Ikaw siguro ang delivery man. Ako si Antonio Fernandez. Ito ang asawa ko, si Teresa." Pero hindi agad sumagot si Hilario. Patuloy siyang nakatitig sa pintura, tapos sa lalaki, tapos pabalik ulit. Umiikot ang isip niya, pilit inuunawa ang isang bagay na hindi dapat posible. Napansin ni Antonio ang matinding titig ni Hilario at sinundan niya kung saan ito nakatingin. Marahan niyang sabi, "Nakikita kong tinitingnan mo ang portrait. Yan ang isang babaeng nagtrabaho rito. Maraming taon na ang nakalipas. Paalala lang ng mga lumang panahon." Pero ang simpleng mga salitang iyon ay tumama kay Hilario na parang kidlat. May kung anong gumalaw sa loob niya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya at biglang nagtanong. Nanginginig ang boses kahit pilit niyang pinipigilan ang emosyon. "Bakit may portrait ng nanay ko sa bahay ninyo?" Ang katahimikan pagkatapos noon ay mabigat at nakakailang. Nagkatinginan sina Antonio at Teresa. Mabilis lang, pero puno ng kahulugan. "Ano yon? Gulat? Konsensya? Takot?" "Pasensya," tanong ni Antonio, kunot ang noo. "Nanay mo?" "Oh," sagot ni Hilario, mas matatag na ngayon. Dinukot niya ang pitaka at inilabas ang litrato, ang pinakamahal niyang pag-aari, at iniabot sa kanila. "Ito si Monica Santos, siya ang nanay ko, at ang painting na iyon, siya iyon. Gusto kong malaman kung bakit nandyan siya sa dingding ninyo. Kailangan kong malaman kung ano ang ibig sabihin nito." Napasinghap si Teresa, itinaas ang kamay sa bibig, at nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Maingat na kinuha ni Antonio ang litrato at tinitigan ito. Unti-unting nawala ang kontroladong ekspresyon niya. Bigla siyang nagmukhang mas matanda, mas marupok. Bahagyang nanginginig ang kamay niyang may hawak ng larawan. "Monica Santos," bulong niya, halos sa sarili lang. Pagkatapos ay tumingala siya kay Hilario at sa unang pagkakataon nakita iyon ni Hilario. Pagkilala, may alam siya, may tinatago siya. "Binata," dahan-dahang sabi ni Antonio sabay balik ng litrato. "Sa tingin ko nagkakamali ka. Ang babae sa painting na iyon ay si Lucy Martinez. Siya ang kasambahay dito mga 30 taon na ang nakalipas. Aaminin ko, kapansin-pansin ang pagkakahawig. Pero iyon lang yun, isang pagkakataon." "Pagkakataon?" Kumulo ang dugo ni Hilario. "Tingnan ninyo ulit, hindi lang ito pagkakahawig, siya iyon. Parehong mukha, parehong mata, parehong marka sa baba. Hindi ko ito iniimbento. Sino si Lucy Martinez? Bakit eksaktong kamukha niya ang nanay ko?" Bahagyang nayanig si Teresa, hinawakan ng dibdib na parabang naubusan ng hangin sa loob ng silid. Inabot siya ni Antonio para alalayan, pero hindi niya inalis ang tingin kay Hilario. "Mister," panimula niya. "Hilario, ang pangalan ko ay Hilario," putol ni Hilario, may iritasyon sa boses. "Mr. Hilario," sabi ni Antonio, mas mababa na ang boses. "Nakikita kong napaka-emosyonal nito para sa'yo. Ipinapangako ko, wala akong naaalalang Monica Santos. Pero kung gusto mo, masasabi ko ang naaalala ko tungkol kay Lucy. Pagkatapos, kailangan kitang pakiusapang umalis. Ito, mas komplikado kaysa sa iniisip mo." Pinisil ni Hilario ang mga kamao. Hindi siya nagtitiwala, pero may kung anong nagsasabing makinig siya. Malapit na ang katotohanan. Ramdam niya. "Sige," sabi niya, "pigil ang galit. Nakikinig ako. Pero gusto ko ang buong katotohanan." Itinuro ni Antonio ang leather couch malapit sa fireplace. "Maupo ka." Nag-atubili si Hilario pero naupo rin, halos nakadapo lang sa gilid. Nasa tuhod niya ang mga kamay, tumanggi siyang mag-relax. Hindi siya naroon para sa ginhawa, naroon siya para sa sagot. Umupo si Antonio sa armchair sa tapat niya. Nanatiling nakatayo si Teresa,
Mahigpit ang hawak sa sandalan ng upuan na parang kailangan niya ng suporta. "Bakit hindi mo muna ikwento sa amin ang tungkol sa nanay mo?" sabi ni Antonio, pinagkrus ang mga kamay. "Ikwento mo si Monica Santos." Huminga ng malalim si Hilario. Hindi kailanman naging madali ang pag-uusap tungkol sa kanya, pero masyado na siyang nakarating para umatras ngayon. "Ang pangalan ng nanay ko ay Monica Santos," panimulan niya, kalmado pero puno ng emosyon ng boses. "Namatay siya 15 taon na ang nakalipas. Cancer. Wala kaming pera para sa tamang gamutan. Buong buhay niya, naglinis siya ng bahay ng ibang tao, pinagod ang sarili para lang mabigyan ako ng mas magandang kinabukasan." Huminto siya sandali, tinitingnan ang kupas na litrato sa kamay niya. "Hindi ko kailanman nakilala ang tatay ko. Sa tuwing nagtatanong ako, iniiwasan niya ang sagot. Lagi niyang sinasabi na may mga kwento raw na mas mabuting hindi na ikinukwento, na may mga pintong dapat manatiling sarado." Sa puntong iyon, may mahinang tunog si Teresa, parang kalahating singhap, kalahating hikbi. Tumingin si Hilario sa kanya pero tumalikod ito, namumuo ang luha sa mga mata. "Nagtrabaho ang nanay ko bilang tagalinis sa mga mayayamang pamilya sa paligid ng Bergamo," pagpapatuloy ni Hilario. "Umaalis siya bago sumikat ang araw at umuuwi ng gabi na. Kahit bihira ko siyang makita, alam kong mahal na mahal niya ako. Sinisigurado niyang may hapunan ako. Tinulungan niya ako sa eskwela kahit hindi siya nakapag-aral ng husto. Binilhan niya ako ng sapatos na kailangan ko kahit wala siyang pambili para sa sarili niya." Bahagyang nanginig ang boses niya pero pinatatag niya ito. "Nang magkasakit siya, nagtrabaho siya hanggang sa hindi na niya kaya. Sabi niya, nag-iipon siya para sa kinabukasan ko. Sa huli, namatay siya sa kama ng ospital. Hawak ang kamay ko." Tumingala siya, kumikislap ang luha sa mga mata. Ang huli niyang sinabi ay, "Patawarin mo ako, Hilario. Patawarin mo ako sa lahat." Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ano ang kailangan niyang ipagpatawad? Siya ang lahat para sa akin. Wala siyang utang sa akin. Tahimik na naman ang silid. Nakatingin si Antonio sa mga kamay niya, mahigpit na magkadikit. Pinunasan ni Teresa ang luha gamit ang panyo. Sa wakas, nagsalita si Antonio, magaspang ang boses. "Napakagalaw ng kwento mo, totoo. Pero ano ang nagpapaniwala sa iyo na iisang tao ang babae sa painting at ang nanay mo?" Biglang tumayo si Hilario at lumapit muli sa portrait. Hindi lang ito pakiramdam, lahat. Ang mukha niya, ang marka sa baba, ang ekspresyon, siya iyon. At may iba pa. Humarap siya sa kanila. "Nagtrabaho ang nanay ko bilang cleaner para sa mga mayayamang pamilya rito mula late 80s hanggang early 90s. Sinabi ninyong si Lucy Martinez ay nagtrabaho rito sa parehong panahon. Nabuntis ang nanay ko noong 1992. Ipinanganak ako noong 1993. At hindi nagtagal, umalis siya sa lungsod. Nagsimula siya ng bagong buhay. Bakit niya gagawin iyon kung walang nangyari?" Dahan-dahang tumayo si Antonio at lumapit sa bintana, nakapulupot ang mga kamay sa likod. Sandali siyang tumitig sa madilim na hardin bago magsalita. "Si Lucy Martinez, nagtrabaho rito mula 1988 hanggang 1992. Mabait siya, matalino, may init ang presensya niya. Itinuring namin siyang parte ng pamilya." Huminto siya. "At isang araw, umalis siya. Basta na lang nawala. Nag-iwan siya ng sulat, sinabing kailangan niyang umalis. Personal daw, hindi na namin siya muling narinig." Humarap siya kay Hilario at sa pagkakataong ito wala nang pagtatago. Ang mga mata niya ay puno ng kung anong malalim, sakit, pagsisisi. "Kung ang nanay mo at si Lucy Martinez ay iisang tao," dahan-dahan niyang sabi, "kung ganon may kwento rito, isang kwento na matagal nang nakabaon at baka panahon na para hukayin ito."
Lumapit si Teresa, nanginginig ang boses. Antonio, hindi. Hindi natin pwedeng. Teresa! Mahinaw ng tono niya pero matatag. Tingnan mo ang binatang yan. Tingnan mo ang mga mata niya. Karapat dapat siyang malaman ang katotohanan. Mabilis ang tibok ng puso ni Ilario. Ang katotohanan tungkol saan? Sigaw niya. Ano ang tinatago ninyo? Huminga ng malalim si Antonio at muling naupo. Halatang mabigat ang pasan ng mga alaala. Mr. Ilario, mahinang sabi niya, kung talagang gusto mong malaman, sumunod ka sa akin. May isang bagay kang kailangang makita. Tumayo siya at sininyasan si Ilario na sumunod. Naglakad sila sa isang mahabang hallway na puno ng mga painting at litrato, mga nakangiting mukha, elegante ang mga pose, mga sandaling mula sa buhay na hindi kailanman naging parte si Ilario. At gayunman, may bulong sa loob niya na parabang nararapat siyang naroon na may karapatan siyang maglakad sa mga pasilyong iyon. Dinala siya ni Antonio sa isang study. Malaki ang silid, may matataas na wooden shelves na puno ng mga libro. Ang mga leather spine ay kupas na sa edad. May lumang mesa sa gitna, sinisinaga ng malambot na ilaw mula sa desk lamp. Anuman ang nakatago sa silid na iyon, malapit ng matuklasan ni Ilario. Amoy lumang kahoy at kupas na papel ang hangin sa loob ng study. Amoy ng nakaraan. Tahimik na sumunod si Teresa sa kanila. Mahigpit na nakayakap ang mga braso sa dibdib. May anino ng matinding pag-aalala sa mukha. Ngunit huminto siya sa may pintuan, tila natatakot na tuluyang pumasok sa kung anumang katotohanan ang malapit ng mabunyag. Lumapit si Antonio sa isang mababang cabinet na may ilang drawer. Kumuha siya ng maliit na bungkus ng susi mula sa bulsa, pumili ng isa at binuksan ang isang drawer sa ibaba. Sa loob ay may mga folder na maayos na nakasalansan. Isa-isa niya itong hinanap hanggang makita ang hinahanap. Isang beige na folder, bahagyang kupas ang mga gilid dahil sa tagal ng panahon. Inilapag niya ito sa mesa at marahang binuksan na parabang isang banal na bagay iyon. Dahan-dahang lumapit si Ilario, pigil ang hininga. Ito, mahinang sabi ni Antonio, sabay turo sa mga pahina, ang mga employment record ng lahat ng nagtrabaho sa vilang ito. Palagi ko itong itinago para sa kaayusan, oo, pero para na rin sa alaala. Yumuko si Ilario at sinuri ang mga dokumento. Nakatipa ang mga ito sa naninilaw na papel. May ilang may itim at puting litrato na nakastaple sa sulok. Mga pangalan, petsa, address. Mga sandaling nahuli sa tinta. Maingat na binuklat ni Antonio ang mga pahina hanggang sa may isang pahinang tinigilan niya. Narito, Lucy Martinez, tinanggap noong Marso 3, 1988, nagbitiw noong Hunyo 15, 1992. Napunta ang tingin ni Ilario sa litrato at tumigil ang puso niya. Naroon siya, ang kanyang ina, mas bata, oo, halos nasa maagang 20, mahaba at nakalaylay ang buhok, may malambot na ngiti sa labi, inosente ang mga mata. Pero walang duda, siya iyon. Sumikip ang dibdib niya. Siya iyon, bulong niya. Nanay ko yan! Mabagal na tumango si Antonio. Oo, mukhang siya nga. Inabot ni Ilario ang pahina, nanginginig ang mga kamay. Pero nakalagay dito, Lucy Martinez. Hindi iyan ang pangalan niya. Bakit niya papalitan? Sumandal si Antonio sa upuan at hinimas ang noo. Tila sabay-sabay bumigat ang nakaraan. Mr. Ilario, buntong hininga niya, kapag ang isang tao ay nawawala at gumagamit ng bagong pagkakakilanlan, kadalasan ay tumatakas siya sa isang bagay o may nagbigay sa kanya ng wala ng ibang pagpipilian. Nangunot ang panga ni Ilario, ano ang ibig ninyong sabihin? Sa wakas nagsalita si Teresa, marupok ang boses. Kailangan mong maunawaan, noon iba ang panahon, ang mga tao ay nabubuhay sa bigat ng inaasahan, ng imahe, lalo na sa mga pamilyang tulad namin. Teresa, pakiusap, putol ni Antonio.
Mahinahon pero matatag. Hayaan mo akong magpaliwanag. Tinitigan niya si Ilario sa mata at ang nakita ni Ilario roon ay hindi lamig o paglayo, kundi lungkot. Nawala si Lucy dahil buntis siya at ang paraan ng pagharap namin doon, ang naging tugon ng pamilyang ito ay mali. Lubos na mali. Nanlamig ang dugo ni Ilario. Ano ang ibig mong sabihin? Mahigpit niyang tanong. Ibinaling ni Antonio ang tingin sa ibaba. Ibig kong sabihin, nang malaman naming nagdadalang tao siya, hindi kami nag-alok ng tulong. Hindi namin siya sinuportahan. Sa halip pumili kami. Isang desisyong pinagsisihan ko araw-araw mula noon. Bumaba ang boses ni Ilario. Anong desisyon? Malalim na lumunok si Antonio. Binigyan namin siya ng pera, pinakiusapan siyang umalis, maglaho. Sinabi naming huwag na siyang bumalik kailanman, lahat para maiwasan ang iskandalo. Nang hina ang mga tuhod ni Ilario, kumapit siya sa gilid ng mesa para hindi matumba. Pinalayas ninyo siya? Habang dala niya ang anak? Oo, amin ni Antonio, nababasag ang boses sa hiya. Duwag kami, walang ibang salita. Ang portrait na nakita mo, yun ang paraan ko ng pag-alala sa kanya, tahimik na paghingi ng tawad. Sa likod nila, pinunasan ni Teresa ang mga mata gamit ang panyo. Nanginginig ang mga balikat niya. Nakatitig si Ilario sa matandang lalaki, sumisiklab ang sakit at galit sa dibdib. At pagkatapos, ang tanong na matagal na niyang kinikimkim ay sumabog mula sa kanya. Ang batang yon, ako ba yon? Tumingala si Antonio, kumikislap ang mata sa pagsisisi. Oh, Ilario, ikaw ang batang iyon. Parang tumigil ang mundo. Bumagsak si Ilario sa upuan. Mabilis at mababaw ang paghinga, kumakalabog ang puso sa tenga. Lahat ng inaakala niyang alam niya tungkol sa buhay niya, sa pamilya niya, sa ina niya, ay gumuho. Ako, pilit niyang magsalita pero walang lumabas na salita. Ipinanganak ako dahil doon, sa wakas ay nasabi niya, pinalayas ang nanay ko habang dinadala niya ako. Mabagal na tumango si Antonio, mabigat ang bawat salita. Oo, at labis akong nahihiya, yun ang pinakamasamang desisyon ng buhay ko. Hinagod ni Ilario ang mukha, pilit hinahanap ang katinuan. Pero bakit? Tanong niya, bakit hindi ninyo siya tinulungan? Isa lang siyang batang babaeng nangangailangan ng suporta. Lumapit si Teresa at naupo sa tabi niya. Namumula ang mga mata, malambot ang tinig. Ilario, kailangan mong maunawaan ang konteksto. Noong 1992, nasa bingit ng pagbagsak ang pamilya. Nalulunod sa utang ang kumpanya. Bawat desisyon namin ay nasa ilalim ng matinding presyon, pinansyal at panlipunan. At pagkatapos, nangyari ito. Mabilis na humarap si Ilario. Ano ang nangyari? Sino ang tatay ko? Tumayo si Antonio at humarap sa madilim na bintana. Matagal siyang hindi nagsalita. Nang magsalita siya, halos hindi marinig ang tinig. Ang anak ko, si Nestor. Natigilan si Ilario. Anak ninyo? Oo, si Nestor ay 25 noon. Bata pa, masigasig, matigas ang ulo. At si Lucy? Nagniningning siya, matalino, tapat. Sila nagmahalan. O iyon ang sinabi sa akin ni Nestor, makalipas na ang lahat nang wala nang maibabalik. Sumabat si Teresa, nanginginig ang boses. Nang malaman naming buntis si Lucy, gusto siyang pakasalan ni Nestor. Handa siyang managot. Pero tumanggi kami, sinabi naming masisira ang lahat. Nanginginig na ang boses ni Ilario. Bakit? Mapait na sagot ni Antonio. Dahil mayabang kami. Dahil mas inuna namin ang apelyido ang imahe. Isang kasambahay, buntis sa anak ng tagapagmana. Masisira ang reputasyon namin. Baka pati ang kumpanya. Problema lang ang nakita namin. Hindi tao. Halatang pagod na pagod siya ngayon. Parang inubos siya ng pag-amin. Pinilit namin si Nestor, sinabi naming pagkakamali lang iyon na dapat unahin niya ang kinabukasan niya at sumuko siya, naging mahina siya, hinayaan niyang kami ang magdesisyon. Nagkamao si Ilario. At ang nanay ko?
Seryosong tumango si Antonio. Tinawag namin siya sa silid na ito. Binigyan namin siya ng pera, sinabing para sa ikabubuti niya. Sinabing hindi talaga siya mahal ni Nestor, na panandali ang kapusukan lang iyon. Tinakpan ni Teresa ang mukha ng mga kamay. Sinira namin siya, bulong niya. Sinira namin ang puso niya. Umiyak siya, paus na sabi ni Antonio. Nakiusap siyang makausap si Nestor. Pero tumanggi kami. Sinabi naming may 3 araw siya para umalis sa lungsod. Lumayo ang tingin niya, nanginginig ang tinig. At umalis siya, tinanggap ang pera, pinalitan ang pangalan at naglaho sa buhay namin. Tahimik na nakaupo si Hilario, nilalamon ng lungkot at galit. Mahapdi ang mga mata niya, pero tumanggi siyang umiyak. At ang tatay ko, mahina niyang tanong, nasaan si Nestor ngayon? Bakit wala siya rito para siya ang magsabi nito sa akin? Ipinihit ni Antonio ang mga mata at pumikit sandali. Halatang mas masakit ang tanong na iyon kaysa sa lahat. Nang muli niyang idilat ang mga mata, puno iyon ng matagal ng kinikimkim na dalamhati. Namatay si Nestor, 10 taon na ang nakalipas, sabi ni Antonio, nanginginig ang boses. Aksidente sa sasakyan, 35 lang siya. Ang katahimikang sumunod ay mabigat. Sobrang bigat na para bang nawala ang hangin sa silid. May kung anong nabasag sa loob ni Hilario. Buong buhay niya, iniisip niya kung sino ang tatay niya, ini-imagine ang iba't ibang bersyon nito, umaasang balang araw makakakuha siya ng sagot. At ngayon, sa isang hininga lang, nalaman niyang ang ama niya ay hindi lang pala totoo, kundi patay na bago pa sila nagkita. Hinding-hindi ko na siya makikilala, bulong ni Hilario, mas para sa sarili kaysa kanino man. Hindi, sagot ni Antonio, mabigat sa dalamhati ang tinig. At dahil diyan, may dala akong kasalanan, hindi lang 1 beses kundi 2 beses. Hindi gumalaw si Hilario, naupo lang siya tahimik nakatitig sa wala. Sa loob lang ng wala pang 1 oras, gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan niyang totoo tungkol sa buhay niya. Hindi iniwan ang nanay niya, itinaboy siya. Hindi pala duwag na walang mukha ang ama niya, kundi isang batang lalaking maaaring minahal siya, pero kulang ang lakas para ipaglaban siya. At ngayon pareho na silang wala, kasama ng lahat ng katotohanang dala nila. Pasensya na, mahinang sabi ni Teresa, lumalapit, nanginginig ang boses niya. Alam kong baka wala ng saysay pagkatapos ng lahat ng taon, pero totoong-totoo, nagsisisi ako. Kung pwede lang bumalik sa nakaraan, pipili ako ng iba. Tumingin si Hilario sa kanya. Totoo ang sakit sa mga mata niya. Dekada ng konsensya ang nakaukit sa mukha. Kung ganon, bakit ninyo itinago ang painting? Bigla niyang tanong. Kung sinusubukan ninyong kalimutan siya, bakit nakasabit ang portrait niya sa sala ninyo? Huminga ng mahaba si Antonio at bumagsak ang balikat sa upuan. Dahil ayokong kalimutan, mahinang sabi niya, ipininta iyon bago umalis si Lucy. Ipinagawa ko iyon para maalala ang mga taong malapit sa pamilya namin. Pero pagkatapos niyang umalis, nag-iba ang kahulugan nito, naging paalala ng pagkakamaling hindi ko na maitatama. Nang pinsalang ako ang may gawa, nakatitig si Hilario sa kanya. Alam ba ni Nestor? Tanong niya. Alam ba niyang siya iyon sa painting? Oo, sagot ni Antonio. At sa tuwing tinitingnan niya iyon, para siyang pinupunit sa loob. Taon-taon niyang hinanap si Lucy. Kahit matapos siyang magpakasal, kahit nagkaanak siya, 1 anak na lalaki, ang apo ko. Hindi siya tumigil sa paghahanap. Mga private investigator, lumang records, kahit ano na makapagbibigay ng bakas. Pero naglaho siya. Pinalitan ng pangalan, tirahan, lahat. Napakalakas ng paglunok ni Hilario. May isa pa siyang anak, ibig sabihin, may kapatid ako? Marahang tumango si Teresa. Oo, ang pangalan niya ay Mauricio. 28 na siya ngayon. Nakatira siya sa Milan at nagtatrabaho sa amin sa kumpanya. Hindi niya alam ang tungkol sa iyo, Hilario. Hindi sinabi ni Nestor sa kanya ang tungkol kay Lucy o sa batang dinadala niya.
Naging matalim ang boses ni Ilario dahil gusto niyang protektahan siya mula sa katotohanan o mula sa kahihiyan. Ibinaling ni Antonio ang tingin sa ibaba. Siguro pareho. Bumalik ang katahimikan, makapal at nakakasakal. Tumayo si Ilario at naglakad pabalik sa painting, ang portrait ng kanyang ina. Matagal niyang tinitigan ang mga mata nito, tila umaasang may sagot na ibibigay ang larawan, mga sagot na hindi na kailanman darating. Isinakripisyo ng nanay ko ang lahat, mahinang sabi niya. Binugbog siya ng buhay sa pagtatrabaho para mapalaki ako. Binigyan niya ako ng pagmamahal, init lahat ng kaya niya, kahit wala nang natira para sa sarili niya. At ngayon nalalaman kong pwede pala siyang nagkaroon ng ibang buhay, na pwede pala akong nagkaroon ng tatay, pamilya, oportunidad. Pero lahat ng iyon ay kinuha sa kanya. Alam ko, sagot ni Antonio, hungkag ang boses. At hindi ko inaasahang mapapatawad mo ako. Hindi ko na maibabalik ang nagawa ko. Pero wala ni isang araw na hindi ko siya naisip o ang batang dinadala niya, ikaw. Humarap si Ilario, nagliliyab ang mga mata. Iniisip mo ako, hindi mo nga ako kilala. Hindi, amin ni Antonio, pero inisip kita. Nagtaka ako kung may mata ka ba ng nanay mo o ngiti ni Nestor. At sa tuwing naiisip kita, dinudurog ako dahil alam kong ako ang dahilan kung bakit hindi ka naging parte ng pamilyang ito. Lumapit si Teresa sa asawa at ipinatong ang kamay sa balikat nito. Nang mamatay si Nestor, gumuho si Antonio. Hindi lang yun lungkot sa pagkawala ng anak, yun din ang bigat ng pagpilit sa kanya na mabuhay kasama ang napakasamang desisyon at ang pasanin ng hindi kailanman nakilala ka. Sumikip ang dibdib ni Ilario. Nagsalpukan ng emosyon niya, galit, lungkot, pagkalito at isang kawalang katarungan na sobrang laki, halos hindi siya makahinga. Gusto niyang umiyak, sumigaw, umalis at hindi na bumalik. Pero nanatili siyang tahimik. Ano ang gusto ninyo sa akin ngayon? Tanong niya sa wakas. Mababa pero matalim ang boses. Bakit ninyo sinasabi ito sa akin ngayon? Dahan-dahang tumayo si Antonio, pagod at tapat ang ekspresyon. Dahil karapat dapat mong malaman kung saan ka nanggaling at dahil kung papayag ka, gusto kong gawin ang kaya ko para bumawi. Tinitigan siya ni Ilario. Bumawi? Pagkatapos ng 30 taon ng katahimikan at sakit? Paano? Huminga si Antonio. Alam kong hindi ko mabubura ang nakaraan. Hindi ko maibabalik ang mga taong nawala o ang mga taong mahal mo. Pero maaari kitang kilalanin. Kilalanin ako? Kunot noon ni Ilario. Lumapit si Teresa. Legal, paliwanag niya. Maaaring kilalanin ka ni Antonio bilang apo niya. Isama ka sa pamilya Fernandez. Ibigay sa'yo ang apelidong dapat sa'yo. Napatawa si Ilario ng mapait. Akala ninyo maayos ito ng apelyido pagkatapos ng ginawa ninyo sa nanay ko? Hindi ito tungkol sa pangalan, sabi ni Antonio, kalmado pero matatag. Tungkol ito sa pagbibigay sa iyo ng dapat ay sa iyo mula pa noong una. Isang lugar sa pamilya, bahagi sa mana, mga oportunidad na pinangarap ng nanay mo para sa iyo. Humigpit ang panga ni Ilario. Oportunidad? Binibili ninyo ako, gaya ng pagbili ninyo sa katahimikan niya. Hindi, biglang tumaas ang boses ni Antonio sa unang pagkakataon. Hindi ako bumibili ng kahit ano. Sinusubukan kong gawin ang tama kahit dekada na ang lumipas. Anak ka ni Nestor, apo kita, tanggapin mo man o hindi, iyan ang katotohanan. Nabigatan si Ilario, halos madurog sa bigat ng lahat. Kailangan niyang huminga, tumakas. Hindi ko kayang magdesisyon ngayon, sobra na. Marahang hinawakan ni Teresa ang braso niya. Naiintindihan namin walang nagmamadali sa'yo, pero bago ka umalis, may isa ka pang kailangang makita. Lumingon siya kay Antonio na tumango at bumalik sa mesa. Mula sa isang nakalak na drawer, kinuha ni Antonio ang isang lumang sobre, selyado ng pulang wax. Bahagyang nanginginig ang kamay niya habang hawak iyon. Ito,
Sabi niya ay isang sulat na isinulat ni Nestor 3 buwan bago siya namatay. Madilim ang panahong iyon, gumuho ang kasal niya, nalulugmok ang negosyo, pero ang pinaka nagpapahirap sa kanya ay ang pagkawala mo. Iniabot niya ang sobre. Naka-address ito sa iyo sa anak na hindi niya nakilala. Ibinigay niya ito sa akin at pinakiusapan akong ibigay kung sakaling matagpuan kita. Pero hindi ko nagawa. At nang mamatay siya, inisip kong huli na ang lahat. Kinuha ni Ilario ang sobre, sa harap sa maingat na sulat kamay, nakasulat ang mga salitang, "Para sa hindi ko kilalang anak." Nanginginig ang mga kamay niya. "Pwede ko bang basahin?" tanong niya, halos hindi mapigilan ang luha. "Sa'yo yan," mahinang sabi ni Antonio. "Basahin mo rito o iuwi mo. Pero gugustuhin ni Nestor na mapasa iyo iyan." Matagal na tinitigan ni Ilario ang sobre. Pagkatapos, dahan-dahan ngunit tiyak, binasag niya ang wax seal. Maingat na binuklat ni Ilario ang mga kupas na pahina sa loob ng sobre. Naninilaw na ang papel dahil sa tagal ng panahon, pero malinaw pa rin ang tinta. Nanginginig ang sulat kamay sa ilang bahagi, parang isinulat habang umiiyak. Nagsimula siyang magbasa at ang pinakaunang mga salita ay tumama sa kanya na parang suntok sa dibdib. "Anak ko, kahit hindi pa kita kailanman nakilala, kahit hindi ko alam kung naroon ka pa ba sa kung saan, isinusulat ko ang liham na ito sa pag-asang balang araw, makarating ito sa iyo. Dahil karapat-dapat mong malaman ang katotohanan. Gusto kita, hinanap kita, at minahal kita, kahit hindi man kita kailanman nayakap." Nabasag ang boses ni Ilario habang binabasa niya ang mga salita ng malakas. Pero nagpatuloy siya. "Nang umalis ang nanay mo, duwag ako. Hinayaan kong ang mga magulang ko ang magdesisyon para sa akin. Sinunod ko ang pinakamadaling landas, ang landas na hindi sasakit sa akin sa sandaling iyon. Pero ang desisyong yun ay bumabagabag sa akin araw-araw mula noon. Bawat batang nakikita ko sa kalsada, bawat binatang kaedad mo, pinaaalala ka sa akin. Iniisip ko kung may mata ka ba na tulad ng sa akin at o ngiti ng nanay mo. Iniisip ko kung masaya ka ba, kung may nagmamahal sa iyo sa paraang karapat-dapat kang mahalin." Huminto si Ilario. Malayang dumaloy ang luha sa kanyang mukha. Tahimik na umiiyak si Teresa sa malapit, tinatakpan ng bibig ng kamay. Nakayuko si Antonio, mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamay sa kandungan. Pinunasan ni Ilario ang luha gamit ang likod ng kamay, huminga ng malalim at nagpatuloy. "Sinubukan kong hanapin ang nanay mo sa loob ng maraming taon. Kumuha ako ng mga investigator. Naghanap ako sa iba't ibang lungsod, sa bawat rehistro, sa bawat bakas. Pero naglaho siya. Nawala na parang usok. Baka iyon ang gusto niya. Baka gusto niyang protektahan ka mula sa akin. Mula sa lalaking walang lakas ng loob na ipaglaban siya nung pinakamahalaga." Muling nanginig ang boses ni Ilario, may buhol sa lalamunan. "Nagpakasal ako kalaunan. Nagkaroon ako ng isa pang anak na lalaki, si Mauricio. Mabuti siyang bata, matalino, masigla, mabait ang puso. Pero sa tuwing tinitingnan ko siya, ikaw ang naaalala ko, ang kapatid na hindi niya kailanman nakilala. At sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay 2 beses akong nabigo. Una bilang tatay mo at pangalawa bilang tatay niya." Napahikbi ng mahina si Teresa. Kumikislap ang mga mata ni Antonio sa tahimik na dalamhati. Nagpatuloy si Ilario. Bawat linya ay mas tumutusok kaysa sa nauna. "Kung binabasa mo ang liham na ito, ibig sabihin natagpuan ka ng tatay ko. O bago siya mamatay, tinupad niya ang pangako niya na sabihin sa iyo ang katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman mo habang binabasa ito. Galit, kapaitan, puot. At hindi kita masisisi kahit alin doon. Karapat-dapat ako sa lahat. Pero pakiusap, maniwala ka sa sinasabi ko. Wala ni isang araw na lumipas na hindi kita naisip.
At wala ring araw na lumipas na hindi ko hiningi ang kapatawaran mo para sa kahinaan ko, para sa katahimikan ko. Kailangan muling huminto si Hilario, umikot ang paligid, malabo sa emosyon. Ang lalaking hindi niya nakilala kailanman ay biglang naging napakalapit, nakakasakit sa puso. Ang mga salita nito ay umabot sa kabila ng panahon at pagkawala at may binuksang sugat sa puso ni Hilario. Sana naging maganda ang buhay mo. Sana binigyan ka ng nanay mo ng doble-dobleng pagmamahal para mapunan ang hindi ko na ibigay. Sana naging mas mabuting lalaki ka kaysa sa akin, mas matatag, mas matapang, mas tapat. At sana, balang araw, makahanap ka ng kaunting puwang sa puso mo para patawarin ako, hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Dahil ang galit ay isang pasaning hindi dapat pasan ng isang anak. Nanginginig ang huling mga linya halos hindi na mabasa. Nanginginig ang mga salita sa sobrang emosyon. Kung pwede lang akong bumalik, pipili ako ng iba. Pipiliin ko ang nanay mo, pipiliin kita. Ipaglalaban ko ang buong mundo para sa inyong dalawa, pero hindi na ako makakabalik. Ang magagawa ko na lang ay humingi ng tawad at umasa na mabubuhay mo ang buhay na hindi ko kailanman naibigay sa iyo. Mahal kita, anak ko, kahit hindi kita nakilala, kahit hindi ko narinig ang boses mo. Minahal kita mula noong sandaling nalaman kong umiiral ka. At mamahalin pa rin kita habang umiiral ako sa anumang anyo man iyon. Ang tatay mo, Nestor, pagdating ni Hilario sa dulo, hindi siya gumalaw. Nanginginig ang liham sa kanyang mga kamay. Pagkatapos dahan-dahan siyang lumubog sa upuang nasa likod niya. Nanginginig ang balikat niya sa paghikbi, tahimik, malalim, parang hinahati ang kaluluwa. Lumapit si Teresa at marahang ipinatong ang kamay sa balikat niya. Mahal ka ni Nestor, Hilario, mahinang sabi niya. Sa sarili niyang magulo at sugatang paraan, minahal ka niya. Ibibigay niya ang kahit ano para lang nayakap ka, para lang nakilala ka. Hungkat ang boses ni Hilario. Pero hindi niya ginawa, hindi nung may pagkakataon siya. Hindi, amin ni Antonio lumalapit. Hindi niya ginawa at dala niya ang pagsisising iyon araw-araw hanggang sa huli. Pero ikaw, narito ka, buhay ka at nasa harap mo ang buong kinabukasan. Ikaw pa rin ang may kapangyarihang piliin kung ano ang magiging buhay mo. Tumingala si Hilario, pula at malabo ang mga mata. Ano ba talaga ang gusto ninyo sa akin? Tanong niya, magaspang ang boses. Gusto kong makuha mo ang nararapat sa iyo, sabi ni Antonio, kalmado pero matatag. Hindi para baguhin ang nakaraan, kundi para parangalan ito, para parangalan ng nanay mo, para parangalan si Nestor, at para ipakita sa iyo na kabilang ka, na noon pa man kabilang ka na. Pinisil ni Hilario ang liham sa dibdib. Hawak ito na parang iyon na lang ang natitirang koneksyon niya sa lalaking sumulat nito. Tahimik siyang naupo ng ilang mahabang minuto. Sa loob niya, nagwawala pa rin ang bagyo, galit, lungkot, dalamhati, at isa pang bagay, ang mabagal, masakit na simula ng pag-unawa. Kailangan ko ng oras, sabi niya sa wakas tumayo. Oras para iproseso ang lahat. Tumango si Antonio. Siyempre, wala kaming hinihingi ngayon, pero may isa pang bagay akong gusto mong makita bago ka umalis. Lumapit siya sa isa sa mga bookshelf at inusog ang isang painting at lumitaw ang isang safe. Mula roon, kinuha niya ang isang bungkus ng dokumento at isang kahong kahoy na maselang inukit. Kay Nestor ang kahong ito, sabi niya marahang inilapag sa mesa. Ito ang mga personal niyang alaala, mga litrato, liham, maliliit na bagay na mahalaga sa kanya. Pagkatapos niyang mamatay, itinago ko ang mga ito, umaasang balang araw, maibibigay ko sa anak na hindi niya nakilala. Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay may mga itim at puting larawan. Isang binata, si Nestor, may maitim na buhok at banayad na mga mata. Sa ilang larawan, mag-isa siyang nakangiti. Sa iba, kasama niya ang mga kaibigan, masaya at buhay na buhay.
At doon, sa pagitan nila, may larawan ni Lucy. Tawa siya ng tawa, nakaharap sa araw, nakatayo sa labas ng villa. Ito ang tatay mo, sabi ni Antonio, itinuturo ang mga larawan. At ito ang nanay mo, bago gumuho ang lahat. Kinuha ni Hilario ang larawan ni Lucy at marahang hinaplos ang ibabaw nito gamit ang hinlalaki. Hindi ko pa siya nakikita ng ganito. Napakabata, puno ng saya. Napakabuti niyang babae, mahinang sabi ni Teresa. Pinaliwanag niya ang bahay na ito sa presensya niya. Kumakanta siya habang nagtatrabaho. Tumatawa kasama ang lahat. At kapag tinitingnan niya si Nestor, may init sa mga mata niya. Nabasag ang boses ni Hilario nang tanungin niya, kung ganoon, bakit? Bakit ninyo sinira ang liwanag na iyon? Ibinaling ni Antonio ang tingin sa ibaba, mabigat sa hiya ang boses. Dahil iba kaming tao noon, naniniwala kami na mas mahalaga ang reputasyon at pera kaysa pag-ibig. Nagkamali kami. Mabigat siyang naupo. Pagkatapos mamatay si Nestor, nag-therapy kami ni Teresa. Sinubukan naming unawain ang nagawa namin. Doon namin napagtanto ang buong bigat ng pagkakamali, hindi lang kay Lucy at sayo, kundi pati sa sarili naming anak. Hinayaan naming mabuhay siya sa habambuhay na pagsisisi. Hindi agad sumagot si Hilario. Tinitigan niya ang mga larawan ng mga magulang niya. 2 taong minsang nagmahalan. 2 taong pinaghiwalay ng takot, yabang at presyon. Sa wakas, sa tahimik na boses, sinabi niya, at ngayon gusto ninyong itama. Oo, sabi ni Antonio, hindi namin mababago ang ginawa namin, pero maaari naming piliin ang gagawin namin ngayon. Marahang tumango si Hilario, nakatitig pa rin sa larawan ng nanay niya, napakabata, napakabuhay, nakapirmi sa oras. 2 kabataang nagmamahalan. Ang mga pangarap nila, ang kinabukasan nila, nawasak dahil sa mga desisyon ng ibang tao. At ang batang bunga ng pag-ibig na iyon ay lumaki sa dilim, hindi kailanman nalaman ang katotohanan kung saan siya nagmula. Minsan, hiniling sa akin ng nanay ko na patawarin ko siya, mahinang sabi ni Hilario. Sinabi niya iyon bago siya mamatay at hindi ko kailanman naintindihan kung bakit. Akala ko nagkasala siya dahil hindi niya ako nabigyan ng mas marami. Pero ngayon, baka nagkasala siya dahil itinago niya sa akin ang katotohanan. Hindi niya ginawa iyon para saktan ka, marahang sagot ni Teresa. Ginawa niya iyon para protektahan ka. Dinala niya ang lahat ng sakit mag-isa para hindi mo na kailangang pasanin. Marahang tumango si Hilario. Alam ko, palagi niya akong pinoprotektahan kahit ibig sabihin nito ay siya ang magdadala ng bigat ng mundo sa balikat niya. Humarap siya kay Antonio, basa pa rin ang mga mata niya pero mas kalmado na ang boses. Kailangan ko ng oras para pag-isipan ang lahat ng sinabi ninyo. Hindi ko pa alam kung gusto kong maging parte ng pamilyang ito at hindi ko rin alam kung mapapatawad ko ng buo ang nangyari. Huminto siya, sumulyap sa liham ni Nestor na mahigpit pa ring hawak. Pero gusto kong makilala ang kapatid ko. May karapatan si Mauricio na malaman na umiiral ako at may karapatan akong makilala siya. Sa unang pagkakataon noong gabing iyon, napangiti si Antonio, maliit, tapat at puno ng pag-asa. Kakausapin ko siya, sabi niya. Sasabihin ko sa kanya ang lahat tungkol kay Nestor, tungkol kay Lucy, tungkol sa'yo. Panahon na para malaman niya rin ang katotohanan. Tiningnan ni Hilario ang kahon ng mga litrato, liham at alaala. Pwede ko bang dalhin ito? Sa'yo iyan, sabi ni Antonio. Noon pa man. Lumakad si Hilario papunta sa pinto pero huminto siya sa bungad. Hindi siya lumingon nang sabihin niya, ang nanay ko ay isang pambihirang babae. Pinagod niya ang sarili para mabigyan ako ng disenteng buhay. Ano man ang piliin kong gawin mula rito, gagawin ko iyon para parangalan siya, hindi para sa inyo. Higit pa iyon sa patas, mahinang sabi ni Antonio, nababasag ang boses. Lumipas ang 3 linggo. 3 linggong paulit-ulit na binasa ni Hilario ang liham ni Nestor ng hindi mabilang na beses.
Inaral niya ang mga litrato, inisip ang amang hindi niya nakilala, at pinunan sa isip ang mga nawawalang pahina ng buhay niya. Pero higit sa lahat, iniisip niya ang nanay niya, Monica, Lucy, 2 pangalan para sa iisang babae. Isang babaeng nakaranas ng sakit at pagtataksil, pero hindi kailanman nilason ang puso ng anak niya ng kapaitan. Dinala niya ang katotohanan mag-isa at hindi niya kailanman tinuruan ang anak niyang magmahal sa poot. Noong hapong iyon, bumalik si Hilario sa villa. Tinawagan niya si Antonio at humiling na magkita silang muli. May mga desisyong kailangang gawin. Pagpasok niya sa sala, hindi na siya nag-iisa. Katabi ni Antonio ang isang binatang nasa 28, matangkad, may maitim na buhok at mapusyaw na matang matalim ang titig. Kamukhang kamukha niya ang mga lumang litrato ni Nestor. "Mauricio," sabi ni Antonio, humarap sa kanya, "ito si Hilario, kapatid mo." Nakatitig si Mauricio kay Hilario, puno ng pagkalito, pagtataka at sa ilalim ng lahat, pag-asa. Maingat siyang lumapit. "Hilario, ako hindi ko alam," sabi niya. "Sinabi sa akin ni Lolo ang lahat, tungkol kay Dad, tungkol sa nanay mo, tungkol sa'yo." Nagkatinginan ng 2 binata sa katahimikan ng matagal. Pagkatapos, ngumiti si Mauricio, isang ngiting umabot sa mata. "Palagi kong gusto magkaroon ng kapatid," sabi niya. "Nung bata ako, ipinagdarasal ko iyon gabi-gabi. Baka may nakarinig, kahit inabot ng 30 taon. May pader sa loob ni Hilario na parang unti-unting nabasag. Wala itong kasalanan ni Mauricio, kasing inosente siya ni Hilario noon. "Ako rin," mahinang sagot ni Hilario. "Palagi kong gusto ng kapatid." Nilinis ni Antonio ang lalamunan. "Hilario, nakapagdesisyon ka na ba?" Mabagal na tumango si Hilario. "Oo, marami akong pinag-isipan at may naintindihan ako, hindi gugustuhin ng nanay ko na magdala ako ng kapaitan. Tinuruan niya ako ng dignidad, lakas at pagpapatawad." Tiningnan niya si Antonio ng diretso sa mata. "Tinatanggap kong kilalanin ninyo ako legally bilang apo ninyo. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil iyon ang katotohanan, dahil anak ako ni Nestor. At karapat-dapat kong dalhin ang apelyido niya." Sa likod nila, tahimik na pumasok si Teresa. Namumuo ang luha sa mata niya. Inilapat niya ang kamay sa dibdib, tila hindi makapaniwala sa ginhawang nararamdaman. "Pero," dagdag ni Hilario ng matatag, "magpapatuloy akong magtrabaho. Ipagpapatuloy kong buuin ang buhay ko gamit ang sarili kong kamay, gaya ng ginawa ng nanay ko. Ayoko ng pabor na hindi ko pinaghirapan. Ang gusto ko lang ay ang katotohanan at ang pagkakataong makilala ang kapatid ko." Tumayo si Antonio at iniabot ang kamay. "Ikaw ay isang lalaking may dangal, Hilario, gaya ng nanay mo, gaya ng inaasahan ni Nestor." Kinamayan siya ni Hilario. Sa unang pagkakataon parang naging totoo ang lahat. Hindi niya napapalitan ang nawala. Pero hindi na siya ganap na nag-iisa. Lumapit si Mauricio at niyakap siya ng walang pag-aalinlangan. "Maligayang pagdating sa pamilya, kapatid." Bumalik si Hilario sa yakap. Sa sandaling iyon, may mainit na bagay na pumuno sa kawalan sa loob niya na matagal nang nakatira roon. Hindi ito pag-ayos, hindi ito pagbura sa nakaraan, pero may nabuo. Isang simula. Noong gabing iyon, habang papalayo si Hilario sa villa, tumingala siya sa langit na puno ng bituin sa mga burol ng Bergamo. Inilabas niya ang lumang litrato ng nanay niya. Yung bata pa siya, tumatawa sa ilalim ng araw. "Nagawa ko, ma," bulong niya. "Nahanap ko ang katotohanan. Nalaman ko kung sino ako at pinili kong magpatawad, gaya ng itinuro mo." May banayad na hangin na dumampi sa mukha niya at sa isang sandali lang, parang naramdaman niyang naroon siya sa tabi niya. Na para bang niyayakap siya sa huling pagkakataon, tahimik at puno ng pagmamahal. Ibinabalik ni Hilario ang litrato sa pitaka, sumakay sa van at nagmaneho palayo.
hindi na bilang delivery man na naliligaw sa buhay ng katahimikan, kundi bilang isang lalaking sa wakas ay alam na kung saan siya nagmula at piniling buuin ang kinabukasan niya ng may dangal. Kung naantig ka sa kwentong ito, mag-iwan ng like. Malaking tulong ang suporta mo para makapagbahagi pa kami ng mas marami pang totoo at makapangyarihang kwento. Salamat sa panunood, mag-subscribe para sa iba pa at ingat lagi.